What's up guys? Aljun here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So guys, pasensyahan nyo na kung di ako magaling mag-vlog. At baguhan lang naman ako guys dito sa pag-vlogging world. So, unti-unti, di ba? Kada video natin, kumbaga tinitingnan ko kung anong kaya ko i-improve, pero pagpasensyahan nyo na, hindi ako magaling talaga guys. Ako lang to. So magre-react tayo sa mga trade rumors na wala akong source wala akong source. Nakikita ko lang dito sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Kumbaga hindi ko sinasabing mangyayari itong mga trades na to, pero ito yung mga lumalabas. Kumbaga nagre-react lang ako dun sa mga trade rumors. This is not my source, or di ako yung source dito sa ganito. Kumbaga parang reaction video lang, di ba? Ganun. At kung iniisip ko din kung sino yung possible, kung matuloy man yung trade na yun, kung sino man yung possible na i-trade for that players. Mga ganun. So, ang unang trade rumor ay si Rodney Brondial to Rain or Shine Elasto Painters. Gusto daw ni Yeng Giao, yung nasabi, gusto ni Yeng Giao na makuha ang isang power forward, si Mr. Jingle lang ang pahinga, Rodney Brondial, sa Rain or Shine. At feeling ko ito, hindi ito mangyayaring trade na to. Bakit? Dahil kay Leo Isaac. Kasi nga isa to sa mga players niya sa Adamson Falcon ng college. Diba kinukuha niya unti-unti yung mga players niya, sila Jericho Cruz, Rodney Brondial. Sino ba tong recent na galing NLEX na shooter? Sino ulit yun? Basta kasama yung isang yun. Kasama yun sa mga bata niya nung college sa Adamson Falcons. Tama, Adamson, di ba? Hindi mo NU. Adamson, tama. So, yun na. Isa yun sa mga At alam naman natin, hindi na siya yung head coach, pero nakikita natin si Leo Isaac sa bench ng San Miguel Beermen. As tumutulong pa rin siya. Kasama pa rin siya siguro as an assistant coach pa rin, ganun. Or maybe in-evaluate nila tong coach nila, baka sakaling mamaya pumalya, ganun. Balik ulit, parang si lang to parang si sa token text, si Coach Choke Reyes, ganun. Baga pag pumalya to, katulad ni Carlo Lastimosa, balik ulit si Choke Reyes. Kumbaga pagka pumalya to, di balik na ulit si Leo Isaac sa San Miguel Beermen as head coach. Pero yun na nga, kung sakali lang natanggapin ng San Miguel Beermen to, I don't think bibigay ng Rain or Shine yung mga bata nila, lalo na yung rookies sa si Kit Dato at Louis Villegas. At di na siguro si Bubelga. Depende, kasi bata to ni Yeng Giao. Hindi na siguro, baka magretiro na to sa Rain or Shine. Lalo naman si Gabe Norwood, baka hindi na umalis yun doon, baka doon na mag-retire at baka maging coaching staff pa ng Rain or Shine. Diba? Ang possible lang na nakikita kong trade dito ay si Mark Borboran. Isang power forward din, kasi medyo mahirapan din ng Rain or Shine kung ang San Miguel mahirapan po sila sa lagay na to kung gwardiya ang bibigay ng Rain or Shine, kasi nga ang San Miguel ay medyo heavy na sa guard. Sobrang daming gwardiya dyan. Hindi na nabibigyan lahat ng playing time, lahat ng gwardiya sa San Miguel. At isipin mo ay injury prone si Vic Manuel. Si Mo Tautuan may trade rumor na hindi natin sure kung matutuloy.
ay nag-request ng trade pala. Tapos si Junmar Fajardo, syempre, Diyos ko, pakakawalan ba yun? Pakakawalan mo siguro yung pagdating na ni Kai Soto, ganyan. Ano pa ba? Si Vic Manuel, si Roddy Brondial. Kumbaga, swerte lang talaga kasi nung may import sa San Miguel nung last conference ay hindi masyado nasilip tong pwesto na power forward sa San Miguel, Birmen. Kasi nga may import. So may Motao Tua, tapos di naglaro si Vic Manuel, di ba? May Motao Tua, may Rodney, may Junmar. Medyo okay pa yon. Pero kung sa All Filipino, ay silip na silip yon. Kasi nga, wala na si Vic Manuel. So, sino nakapalitan ni Roddy Brondial, di ba? Mayroong mga guard na mag-step up as forward na ganun. For sure, di pa ata naglalaro this conference as of this day. Anong araw ba ngayon? Ngayong Friday, ay di sure kung ano schedule ng PBA. Basta yun, di pa na natin nakikita yung lineup ngayon ng San Miguel. Di pa sila naglalaro kasi, di ba nga, pag ikaw nag-champion, ikaw yung pinakahuli maglalaro ulit sa next conference. Pinakahuli mag-uumpisa. Kasi syempre, napagod, nag-champion, deserve nila mag-vacation, ganun. So yun na, back to the trade. Si Mark Borbora lang naisip ko dito or si Jonard Clarito. Ilang naisip kong dalawang trade na pwedeng ipalit kay Mr. Jingle Bells, Roddy Brondial. So tingin nyo guys, pakakawalan ba ng San Miguel to si Roddy Brondial? Like, comment, share, subscribe. Comment your opinion kung may naisip kayong trade for Roddy Brondial sa rain or shine. So, ang pangalawang trade rumor ay si Shani Winston nga ay nasa trading block na. So, ang nakita ko sa social media is mapupunta siya sa Magnolia Hotshots. Sa Magnolia Hotshots, Templados Hotshots, na iniisip ko na pwede kasi nga, first of all, na siya, trading block na nga. Kaso syempre, hindi naman farm team tong Converge, tanking team lang talaga sila. So, iniisip ko kasi, sino papalit ng Magnolia? Ito pinaka-list na siguro si Jerick Ahanmisi at si Rom De La Rosa. At draft pick para kay Shani Winston kasi hindi naman biro din tong player na to, yung talent at skills ng player to, pang first round pick to. So baka yun si Jerick Ahanmisi at Rom De La Rosa na pwede sa mga draft pick for Shani Winston. Yun ang naisip ko na trade. Kung sa guardia, ang hirap kasi mamili doon sa tatlong magaling na guardia ng Magnolia. Poli, pakakawala mo. Sobrang clutch na shooter sa 3 points, diba? Mark Baroka na parang di tumatanda. Ang galing talaga. Seryoso, nabibili ba ako sa kanya? Or si Gio Halalon na ganun din, parang parang si Mark Baroka din, sumusunod lang. Siyempre, naging mentor na niya na rin yun sa tagal nilang magka-teammate. Halos ganun kagalingan din yung laro eh. Siguro, for that 3, siguro ang pinaka may chance na ma-trade, hirap. Siguro si Gio Halalon. Pwede. Yun na, Gio Halalon for Shani Winston. Ayun ang naisip kong trade. Or susunod na si Mark Baroka. Malabo, Mark Baroka. Ang galing pa rin talaga eh. Pero siguro nga baka time for a change. Kasi nga ang Magnolia ay tropang kapos, tropang intro boys na lagi na lang magaling sa
sa regular season, sa ano lang, sa elimination round, at nagcho-choke sa playoffs. Pwedeng isa doon sa tatlong yun ang matrade for Shani Winston. At bigla ako naisip nga na andun nga pala yung Kapampangan na si Calvin Abueva. Pwede, no? Pwedeng ito na yung maging way para mapunta sa Converge si Calvin Abueva, si The Beast. Calvin Abueva for Shani Winston. Pwede, no? Kumbaga, gusto ng Converge to. Tsaka maganda rin to as a veteran tag dito. Kumbaga may magiging veterano na dun sa Converge yun. Puro kasi sila bata. Veteran presence. Kumbaga leadership, ganon, experience. Maganda rin na mapunta to. Tapos, yun nga lang, sobrang nga lang sa gwardiya tong Magnolia. Pero grabe naman kasi yung talent din ng Shani Winston kung kailangan mo talaga ng scorer ay okay din to Shani Winston. Feeling ko it's a good trade. Calvin Abueva for Shani Winston. Kaya na naisip kong trade dito na possible. Kasi nga gusto ng Converge si Calvin. Tapos gusto nang i-trade si Shani Winston. At hindi naman basta-basta yung Shani Winston, din naman bata pa to, kumbaga matagal-tagal pa to sa PBA for sure. Matagal pa career nito for sure sa PBA. So guys, ano tingin yung trade mangyayari sa Magnolia at sa Converge? Matutuloy ba to? Shani Winston to Magnolia. So thank you guys for watching. Like, share, subscribe. Alam nyo na.